mga bro, share ko lang ang aming electric bill no nung hindi pa ako nag-install ng solar na grid tie. So from April to May na mayroon kaming billing na 4,165. Tapos yung per kilowatt hour niya ay 12.07. Tapos yung konsumo namin ay 345. Sa isang buwan niya na 345 kilowatt. Tapos the next month po mga idol, mga bro, mayroon kaming 3,631. Tapos ang per kilowatt hour bumaba siya, nagiging 10.10. Dating siya 12.7. So yung total kilowatt hour namin sa buwan na to ay 353. Mas mataas siya, 353 yan compare dito sa 345. Pero mababa siya dahil nagmura yung Tapos the next month mga bro, ito pa rin 4,319. Tapos yung per kilowatt niya ay 12.26. Nagtaas uli si Meralco. Tapos yung 1 month na kilowatt na nagamit namin ay 347. Mas mababa to kaysa sa sinundan niya, yan 353. Yan, nagdepende po yan sa per kilowatt hour pabago-bago. Tapos yung sunod na buwan mga bro, nag-install na ako ng grid tie na solar kaya bumaba siya, nagiging 2,731. Tapos yung per kilowatt niya ay medyo bumaba, 12.16 kaysa nung sinundan 12.26. so bumaba siya ng 10.10. Tapos yung kilowatt na lang na sa loob ng isang buwan, dahil may grid tie na ako, nagiging 220 Tapos compare mo dito ay 347. Ilan yung binaba? Almost 100 or 100 plus pa. Tapos sunod na buwan uli mga bro, bumaba uli siya 12.13. Tapos nagiging 29. Tapos yung per kilowatt na nagamit namin, na konsumo namin ay 282. Medyo tumaas siya kaya nagiging 29. Medyo tumaas kasi siguro nag-uulan-ulan po yan itong month ng September to October. Nag-uulan-ulan to, wala masyadong harvest yung grid tie. Tapos itong sinundan ng October to November, tumaas uli 12.22. Tapos yung per kilowatt na nagamit namin is 226 na lang. Tapos 2,080, 800. Yan. So medyo bumaba yun 226 kaysa nung sinundan 282 Medyo bumaba. Tapos ito ngayon mga bro, December to November to December. Tapos medyo bumaba, 11.99 per kilowatt. Tapos 200 na lang sa loob ng isang buwan. Tapos 2,462. Tapos ito ngayon mga bro, nag-set up na ako ng off-grid yung may battery. So yung aircon namin sa gabi, yun yung pinapagana ng battery. Pero natagal lang yung battery ng 4.5 to 5 hours kasi 120 Ah lang ang battery ko Ayan na mga bro. So ang per kilowatt hour niya ay 11.77. Tapos nagiging 164 na lang. Kaysa noon sinundan ko ay 200. Pero itong 200 na to, nakapag-set up na ako ng off-grid nito 1 week bago siya mag-reading Kaya medyo bumaba-baba to. Kung basihan natin yung sinundan nito 226. So ibig sabihin nawala yung 26 Ito grid tie lang tong gumagana. Pagdating dito bago nga mag-reading 1 week, nagumagana ng aking off-grid. Pero sharing lang sila ng panel ang aking off-grid at saka grid tie kasi medyo kinapos ako ng budget So pag nag-charge ako ng battery sa umaga, china-charge ko muna yung battery. Pag napuno na, nililipat ko yung solar panel sa aking grid tie. Kung ito titingnan nyo, yan, naglagay ako ng double yung switch na 2-pole na double throw. Ayan mga bro. Kagaya ngayon umaga, hindi pa yan, china-charge ko yung battery kong yan. So ang aking ACC, yan, china-charge ko yung battery niyan kasi nakaangat. Ayan ang aking ACC, yan ang harvest ngayon Hindi pa siya puno. Tapos ang aking grid tie,
papatay yan kasi wala. Pagka yan ang buhay, pagka napuno na to, ililipat ko yan sa baba. Yan, kasi yung baba na connection, yun yung papunta dito sa aking grid tie. Ayun. So, ibig sabihin no, mga bro, pagka kanya-kanya na silang solar panel, hindi lang to. Ang target ko nito, ipababa ko siya ng 1,000. No? Pagka kanya-kanya na silang solar panel. Ngayon kasi palitan lang. Okay, mga bro, ito talaga solid na to na 1 month na gumagana ang aking grid tie. Pagkatapos i-charge yung battery tapos sa gabi gumagana ang aking off grid. So yan lang mga bro, yan lang ang aking i-share sa ngayon. Bye bye. Find the real